Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may nais lang ho ako na i-share ho sa inyo. Naku po, mukha yatang sunod-sunod ang pagkalungkot nitong mga DDS. So alam naman po natin na may nalungkot, may umiyak, may natamimi sa naging desisyon ng ICC sa pagka-reject ng interim release na hinihiling ng kampo ng Duterte. Eto na naman, mukha yatang kung mapanood ito ni Senate Bato de la Rosa, mukha yatang masabi si Senate Bato, naku po, aray ko po, maawa ka naman po. Ito ho mga ka-action, mga kakamping. Ito yung pinaka-latest, no? Na nagsalita naman ulit. Ito si Attorney Cristina Kunti, ang tumatayong counsel ng mga di umanong victims. Ito ho, panoorin po muna natin mga ka-action, mga kakamping. Effect sa 2028 because Sara Duterte is running and Sara Duterte is the daughter of this gentleman arrested, and taking into consideration that two other possible co-perpetrators of Duterte could be arrested, this whole case, including possible cases against Bato de la Rosa, and sabi nila possibly against Bongo. Si Bato de la Rosa, medyo sure ako kasi talagang co-perpetrator, walang iba yan kundi yung chief implementer of the war on drugs, as admitted ang ama ng Tokhang, si Bato de la Rosa, with two senators out of the picture. I don't know who the running mate of Sara Duterte will be kasi it was floated. So yun yung medyo logistical difference, but as to political impact, I will leave it as is. You have two popular, according to the ranking in the Senate elections this year, two popular figures connected with the Duterte administration out of the picture by 2028. That could impact probably the chances of Sara Duterte if she runs. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Nako, si Senate Bato de la Rosa talaga ang ano pala dito. Nasaan na kaya si Senate Bato de la Rosa? Hindi ko na nakikita sa mga Senate session na. May ano ba kayo? May balita ba kayo kay Senate Bato de la Rosa kung nasaan na si Senate Bato de la Rosa? O ayan ha, posible pa daw again si Senator Bongo. Nako po. Alam nyo, sa totoo lang, tayo ay masaya, no? Masaya ho tayo sa naging desisyon ng ICC sa pag-reject ng interim release na hinihiling ng kampo ng Duterte. 'Di ba? Kasi alam naman po natin na nagbunyi nga ho o naging masaya ang mga pamilya ng mga biktima sa naging desisyon ng ICC. So, tayo naman kasi mga ka-action, mga kakamping, ang hinahangad naman natin dito ang katotohanan, 'di ba? Oo, ang katotohanan ang ating hinahangad dito. So ngayon, dito kay Senate Bato de la Rosa, so halimbawa man, wala tayong magagawa, Senate Bato de la Rosa. Kung halimbawa man magkaroon ka na ng haharapin mo talaga yan. Wala ho tayong magagawa Ganun ho talaga ang buhay, Senate Bato de la Rosa. Oo, di ba? O ngayon, kung tatakbo man ito halimbawa, si Vice President Sara Duterte sa 2028, ito, opinion ko lang ho ito ha. Sa tingin ko lang po ito, pananaw ko lang po ito ha. Disclaimer lang po, no? Alam nyo kasi mga ka-action, mga kakamping, halimbawa, tuloy ang pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Alam nyo, ang nakikita ko dyan na pwede tumalo kay Sara Duterte, walang iba kung hindi si former Vice President Leni Robredo, ngayon mayor na ng Naga City. Alam nyo po ba kung bakit? Tingnan nyo po sa social media, sa mga survey,
ang pinaka-choice ng mga kakamping na more than 15 million na mga supporters ni Mayor Leni ay siya ang pinaka-choice. At umuugo ngayon ang mga panawagan kay Mayor Leni Robredo na sana magbago pa ang kanyang isip, na sana muli pa tayong pagbigyan sa 2028 na tumakbo siya bilang isang presidente. Kasi may chance ho talaga yan si Mayor Leni na manalo. Isipin nyo, buo pa rin ang mahigit 15 million na kakamping. Di ba? Paano naman kung halimbawa lang po ito ha, paano naman kung maging manok siya ng administrasyon? Sigurado, sureball na sureball po yan mga ka-aksyon, mga kakamping. Kasi itong mga loyalista, siyempre ang susuportahan ho nila niyan, si Mayor Leni Robredo na. Kaya ko nasabi na ang pwede lang tumalo kay Vice President Sara Duterte, walang iba kung hindi si former Vice President Leni Robredo lang. Kasi may dati na ho siyang may dati na ho siyang supporters na mahigit 15 million. 'Di ba? Kasi kung halimbawa man may manok ang administrasyon, makakasiguro kaya tayo na matatalo niya si Vice President Sara? Hindi. Oh, yan ang pananaw. Yan, pananaw ko lang ho yan ha. Oh, hindi. Pero kung si Mayor Leni Robredo ang magiging kalaban niya sa 2028 sa pagka-presidente, malamang sa malamang, si Mayor Leni Robredo ang mananalo dyan. Yan lang ang nakikita ko dyan na senaryo. So yun lang ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!